Samahan niyo po uli ako sa isa na namang late life update ng buhay ko. And finally, after 2 days, ay bumalik na nga uli yung motivation ko. Opo, 2 days ago na kasi yung last upload ko, di ba? So magbabawas na po uli tayo ng mga stock videos dito sa aking gallery. Dahil ang dami ko na naman pong na-film ng mga new videos at wala na naman pong space. Anyway, nung araw na to ay day off ko. And the day before this ay nagpaikot na nga rin si Bossing ng mga damit namin sa washing para daw pagdating ko, banlawan na lang namin. Yun nga lang, medyo pagod na ako sa work kaya kako kinabukasan na lang namin banlawan. Ako na lang pala yung nagbabanlaw kasi meron din siyang ibang ginagawa. Eto nga pala yung paligid ng aking binabanlawan, di ba? Probinsyang probinsya, kulang na lang ilog. At habang ako'y nagbabanlaw, sila naman na nagtatabas dito sa aming sagingan. Hindi pala sa amin yan. Pero syempre, nasa paligid nga namin kaya kailangan nga namin linisan. At pagkatapos nga nila magtabas, ito naman ang inatupag nila, yung kulungan nga ng kanilang manok. At habang may ginagawa sila dyan, ako naman din nagtuloy na rin magsampay ng aking mga binanlawan. Pagkatapos ko magsampay, diretso naman din ako sa paglilinis nga dito sa loob ng bahay. Una ko na nga inatupag ito mga laruan ng mga bata at pinaghiwa-hiwalay ko nga yung mga sira na sa pwede pa nilang paglaruan. Ewan ko ba naman kasi sa mga bata na to kung bakit sira-sira na yung laruan ayaw pa nga ipantapon. Ba naman kasi meron na nga marami mga sirang laruan tapos namumulot pa sila sa may tabing dagat ng mga laruan na pwede pa nga nilang malaro. Ewan ko ba naman kasi sa mga yan, tuwan-tuwa ang kanilang pagkatao pag nakakita sila ng mga laruan sa may tabing dagat. So ayun, nung matapos nga ako nakakuha nga ako ng isang sako na ipantatapon na nga. O diba, gusto ko na nga itapon lahat yun nga lang, baka iyakan ako nitong mga to. Kasi naman, pagligpitan na, nako, nagkakarambola na nga kaming lahat. Kung maaalala nyo, yung space na to dati, walang bubong. Meron man, pero madaming butas. At dito nga rin ako naglalaba noon. At pag malakas yung ulan, talaga naman bumabaha dito. Eto nga, at nakuha ko pa yung isang clip na in-upload ko. O diba? Malayo pa, pero malayo na rin. Konting linis nga lang sa space na to at inayos ko na rin yung mga dapat na pwestuhan ng ibang mga gamit. Kasi naman, pinaluwag ko rin dun sa kwarto at inalis ko rin yung mga ibang nakatambak dun, pati na rin yung lamesa. Sa ngayon, hindi pa nga nalalagyan ni Bossing ng flooring dito at tinambakan nga lang nila ng lupa at saka ng graba. Kaya naman, karton nga muna yung pinansasapin ko para kahit papano yung mga bata nakakapaglaro pa nga rin dito.
Naudlot nga muna yung pagliligbit ko dito kasi kailangan nga munang asikasuhin si Kuya Von at siya nga ipapasok. Nung mga time na to wala naman na sila masyadong ginagawa at nagpa-practice na nga lang ng graduation at moving up. Pero dahil late upload nga to kaya ngayon nyo palang napapanood. At after makapag-asikaso at makakain, diretso na nga uli sa pag-aayos. Alam nyo na, sasamantalahin talaga to kasi naman isang araw lang naman ang day off. Pero pag wala talaga si Bossing dito, ang inaatupag ko talaga yung pagtulog. Kasi naman, sa day off lang naman, pwedeng matulog na walang iniisip na oras. Pag may pasok naman kasi, nakakagawa naman kahit papano bago pumasok at pagkatapos. Kaya yung tulog lang talaga yung hindi ko magawa kapag meron akong trabaho. Kaya sinasamantala ko kapag day off, nako naman yung tulog ko maghapon talaga. Kaya madalas wala akong nagagawa. Fast forward at hapon na, eto't dumating na nga rin si Kuya Von, sundo ng kanyang ama. At inantay lang din namin makarating si Kuya Bill dahil meron nga kaming pupuntahan mamaya. At habang nag-aantay kay Kuya Bill, naligo na nga rin muna ako at nag-asikaso. Samantalang si Bossing naman, kinuha na nga rin tong aking mga sinampay at ayun, tinatapos nga yung kanyang walisin. At maya-maya lang din, naglakad na nga rin kami paalis. Hindi ko na nga babanggitin dito kung ano yung pinuntahan namin, pero ito, papakita ko lang sa inyo na nilalakad nga lang namin yung kaya namin lakarin kasama tong mga bata. Kaya tong mga bata na to, sanay na nga rin sila sa mahabang lakaran. Sayang din naman kasi yung pampapamasahe. Sabi ko nga, magsakay na nga lang kami ng tricycle pag umuwi kami ng gabi na. Yun nga lang, hindi rin naman matiis ni Bossing kapag kahit yung mga bulinggit na to napagod na. Kaya ayan, pinapasan niya rin. Siya lang talaga yung pinakarogado kapag ka naglalakad kami kasi nga yung mga bata binubuhat niya. Pagod na ako. Nakabuhat nga lang sa'yo Oo nga. Pagod. Inabot nga lang din kami ng hanggang alas 9 ng gabi rito at umuwi na nga rin kami. Nang sumunod na araw naman kailangan nga maaga magising para mag-asikaso ulit. At eto nga, nakita ko, gising na nga rin si Bunso. Sino pala yun? Good morning. Maaga nga akong bumangon dahil ang sabi ko nga sa mga bata magluluto ako ng champurado. At nanghingi nga lang din ako ng nyog dito kila Papa. At paghahingi ko nga nung mga nyog nakita ko nga itong mga lumang frame. Ito yung mga business permit na naka-frame dun sa dati namin trabaho at dito nga napapunta sa amin. At sabi ko pwede pa nga itong gamitin para paglagyan ng mga picture ng mga bata. Kaya nga tula ng paapaalam, kinuha ko na nga agad dun kila Mama. Kasi naman hindi naman din nila ginagamit at nakatambak lang dun kaya kinuha ko na. Ito talaga yung pangarap ko na magkaroon sa bahay namin. Yung mga nakasabit na frames at may picture ng mga bata na nakatoga. At syempre, meron din mga family picture namin. At dahil hindi pa nga afford bumili ng mga bagong picture frame, kaya tsaga-tsaga nga muna sa luma at pwede pa naman to, linis-linis lang. Hindi ko pa nga alam kung saan ko siya ipepwesto kaya sinabit ko nga lang siya muna dito sa mga pader kahit hindi pa nga siya naka-organize. At habang nag-aayos nga ako ng mga picture na yon, eto naman si Bossing at binubunutan na nga yung mga nyog na hiningi ko. At eto naman si Bunso nakaabang sa tubo ng nyog pero wala man laman. Wala. At habang nagkakayod nga si Bossing, nire-ready ko na nga rin itong malagkit na binili ko. Kalahating kilong malagkit nga lang yung binili ko at haluan ko na nga lang siya ng bigas. Bali yung 1/4 pang chachampurado ko nga at yung 1/4 na matitira pang luluto ko uli ng susunod kong putahe. Naks, makaputahe, kala mo naman kagaling-galing magluto. Meron nga rin palang bigas na galing sa feeding program ni Kuya Von, kaya naman yun nga yung gagamitin kong pangdagdag dito. At pag nandito si Bossing, meron nga akong tagapangahoy, kaya naman dito kami sa kahoy lagi nagluluto. Nakakatipid kami sa butane kapag nandito si Bossing kasi nga meron akong tagasibak ng kahoy. At habang nakasalang nga yung malagkit, sasalang ko na nga rin yung iba pang mga labahin. Alam nyo na, multitasking tayo at habang may nakasalang maglalaba nga. Hindi kasi maubos-ubos itong mga labahin na to, nako, araw-araw na lang.
Meron nga pala kaming kokoa na binigay ng aming boss, kaya ito nga yung gagamitin ko pampakulay sa champurado. Ihahalo ko na nga to sa gata para isang lagayan na lang. Pagkaluto nga nito, syempre kumain na rin agad yung mga bata dahil excited nga sila dito. Ito, kumuha sa gilid. At pagkatapos kumain, balik labada na naman ulit. Oras na naman para magluto ng tanghalian, kaya naman habang nagpapaikot ako sa washing, si Bossing naman ay nag-aasikaso nga ng aming mga kahoy at sinisibak na. Diretso na nga rin sa pagsasayang para sa tanghalian. At pagkatapos naman niya magsibak, nag-igib na nga rin ng tubig. Fast forward at naasikaso na nga rin si Kuya Bon at time na nga rin para ihatid siya. Diretso na nga rin si Bossing sa kanyang pupuntahan, kaya naman ang maiiwan dito ay si Kuya Bilt nga lang at si Bunso. Noong mga time kasi na to, walang pas Kuya Bilt dahil yung kanyang advisor ay kasama nga sa mga naglalarong mga bata at lumalaban para sa school. Eto at nagpapaalam na rin ako kay Bunso at yan may binibili na naman nga sa akin. Tsaka cotton candy ha. Pag may pera. Papa. Bye, tulog ka. Papa. Tulog kayo ah. Nako. At sasamantalahin ko nga pala yung time na to para mag-shoutout sa aking mga masusugid na followers sa Facebook na matyagang nagko-comment ka sa aking mga videos. At kahit puro mga late uploads na, talaga namang nakikipag-engage pa rin kayo sa akin. Pati na rin sa mga nagko-comment sa aking YouTube channel. At hindi ko na nga lang din naisama yung iba kasi naman months ago na. Anyway, dito ko na nga po muna tinatapos tong video na to. Hanggang sa susunod na video po. Thank you for watching!